yung kapitbahay na makuda at kunyari maldita. So guys, alam niyo ba, nag-umpisa na nga akong calorie deficit. So ano kaya ang calorie deficit? Yun yung time na maglilimit ka ng kumain ng pagkain na maraming calorie. The reason behind that is kasi yung mga ganong pagkain is malakas makapagdagdag ng timbang. So tumataba talaga tayo. Lalong-lalo na pag patanda ka na ng patanda kasi nga yung metabolism natin is bumabagal. So kagaya ko dahil nga sa nag-18 na ako. 18 na ako, bumagal na yung timbang ko. I mean, bumagal yung metabolism ko at tumaas yung timbang ko. At doon, nag-gain ako ng maraming weight. Dito, nag-double chin ako. Pero ngayon guys, if you are to watch my previous videos, as you may notice, medyo bilog yung mukha ko. Ngayon, tignan nyo. Guys, walang contour yan. Nag-foundation lang ako para syempre para fresh kunyari sa harapan ninyo. Kunyari. So, ngayon, tignan nyo. Ayan o. Pak. Diba? O, pahaba ang baba ni ating. Diba? Yan ang resulta ng calorie deficit. Ang tanong, may ilang araw na ba ako nagka-calorie deficit? Kung hindi ako nagkakamali, guys, umabot na ako ng a weekend, third day ko na. At promise guys, so ito just first 3 days. Kaya ako nagsasabi sa inyo, ang lakas ng temptation. Ang mga katrabaho ko pag nagla-lunch na, talagang gusto kong sabayan. Pero syempre, nandun tayo sa tinatawag na disiplina kasi it's for my own health naman. Kaya, push lang. Pero hindi ako nanghihina. Hindi ako nanghihina sa sa hindi pagkain ng kanin. Pero, ayun nga, nakakaramdam ako parati ng gutom. Hinahanap parati ng tiyan ko yung pagkain na kinaugalian ko. Pero, tingnan nyo naman. Isang linggo at 3 araw pa lang ko. Tingnan mo yan o. Gumuhit na siya pababa. Dati kasi ganyan na yun. Basta pag picture nga ako ng mataba ako. Parang ganito at ito mo. Taba, diba? You know. Pag naka-side view ako, meron ako dito ng line, diba? Pak, diba? Meron na. So, totoo nga ang sabi nila, pag ikaw ng calorie deficit, huwag mong asahan na mabilis kang papayat. Kasi ang totoo, it would take some times. At una sa lahat, yung pakiramdam na parati kang gutom, normal yon. At maganda ang bagay na yon. Kasi inuutusan din ng katawan mo, ang utak mo, to release the excess fat, lalo yung mga energy na nakastore sa gilid-gilid. Ito mga taba na to, energy kasi yan, para ma-utilize sa mga yan. Ngayon, pag naubos na sila dito sa taas, ang umpisa nila is baba naman, which are your limbs, at kung sa taas, upper, mga arms rather, dito tapos mga dibdib, at ang pinakahuli ay yung bare belly natin. At yun talaga ang pinakagulo. So, ang tanong, for how long will I be doing calorie deficit? I would say it should only take like 100 days or sabihin na lang natin 3 buwan lang para makita ko kung meron siyang significant changes. Pag wala siyang significant changes na mangyayari para sa akin, though I would say na nag-adhere naman ako sa standard na calorie deficit, pag walang changes, ibig sabihin hindi siya nag-work sa akin, then I will stop it. But of course, gagawin ko lahat na maisakatuparan ko yung plano ko. Kasi guys, hindi ko na kaya maglakad ng hagdan ng matagalan. Hingal na ako, which I never experienced before. Kasi nga, I was born malnourished and then I was born payat talaga. I was really payat. I was very, ang lakas social lang, I was really payat kahit hindi bagay sa aking fast lalo. Alright, ayun. So yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Nag-update ako, and then the reason why I removed my previous vlog about the calorie deficit kasi halos 2 minutes lang siya. Naalala ko, kinakailan niya is minimum of 15 minutes. Yan kinakailangan. So nga pala guys, ito lang ang kinakain ko. Kagaya kanina, ito lang. Pag Saturday, Sunday, cheat days ko, so may kinakain akong calorie. Ito lang. 3 piraso na napansin nyo. Yan. Mula umaga, tapos yung normal drinks ko, which is either coffee,
Ay, naputol ang bedroom natin. So, going back, as mentioned, on a daily basis, ito lang yung kinakain ko. 3 piraso nito. Sa umaga at saka hapon lang. Pag Sabado-Linggo. Monday to Friday, parati akong gulay lang. Yun nga, yung pechay, at saka diles, at saka itlog. Tapos, ang pinaka-lunch ko naman sa trabaho is toge. Yan ang ginagawa ko. Guys, promise. It is indeed a difficult journey, but I know I'll benefit from it. At yun nga, papalitan ko na rin yung drinks ko. Iwasan ko na uminom ng 3-in-1 coffee. Kasi pagkakaalam ko, mataas din yun sa calorie kung hindi ako magkakamali. At saka may nagsuggest din para sa akin mga kaibigan ko. Kasi sa opisina kasi, sa trabaho namin, libre ang chocolate drinks. Kahit siguro 1 galon. Mukha ka kung bet mo kung kaya mo. So magtsatsaan ako. At least ang tsaa may antioxidant properties, diba? So doon ako. Tsaka syempre hindi kakalimutan na huwag ikompromiso ang pagtulog. Para healthy pa rin ang kalalabasan. Huwag kakalimutan din ang cheat day. Importante. Nung sa ganun hindi mo naman nadideprive ang sarili mo sa pagkain. Diba? Kasi ano yung silbi ng sahod mo. Kita mo kung hindi mo naman nakakain ng gusto mo. Walang nagbabawal sa atin kumain ng masasarap basta in moderation lang. Okay? So that would be all. I'll give you another update next week on how would I look like kung magkakaroon ba ng mga improvement yung aking mga mata ni Angel nito. Cherries. Well, yeah, yun naman. Maraming salamat. If you'd like to suggest in terms of exercises, kasi ang pinaka-exercise ko lang ngayon is maglakad. Or hindi ako nag-a-attend sa mga normal exercise kagaya mga barbell o kung ano man. Or running, no. Pero in a daily basis, I always walk 30 minutes a day. Yun lang yung ginagawa. So if meron pa kayo masasuggest, kasi guys, ang totoo niyan, araw-araw, kung kakain ka ng repolyo o di kaya pechay, tapos yung diles at saka yung itlog araw-araw on a daily basis from Monday to Friday, aminin, nakakasawa. Kaya ano kaya may sasuggest nyo kung anong magandang dressing sa mga ganung klaseng food, or kung meron pa kayong food na kayang offer. Pero guys, ito yung pang masang presyuhan lang. Okay? Please comment down below if you wish to suggest. And thank you again for watching. Have a great day. Please like, comment, and subscribe. Bye bye.